Well, ano lang ho, very quickly, kausapin lang natin si Kong Ace Barbers, spokesperson po ng House Prosecution Panel. Kasi mukhang may mag-iiba lang bukod sa oras na alas 10 na ho ha. Alas 10 na mamaya yung impeachment po natin hanggang alas 3. At medyo tanungin lang natin dahil may pagbabago hong mangyayari at magkakaroon na raw ng parang alternate, no? Salitan doon sa pagpipresenta ng ebidensya. Sama lang ho natin sa oras nating 8:36 in the morning. Former Representative Robert Ace Barbers. Kong Ace, magandang umaga po, sir. Good morning! Hey, good morning, Ricky, at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Apo po. Sir, paki-explain nga po ulit sa mga nakikinig at nanonood po sa atin yung magiging pagbabago na magiging alternate na ho yung ating presentation ng evidence sa impeachment trial. Well, yun ang ating proposal sa prosecution panel na aming ihahain sa impeachment court, no, na kung maaari sana magkaroon ng alternate of presentation ng evidence ang prosecution at ang defense sa per article. Opo. Halimbawa po, itong kakatapos lang ng prosecution doon sa Article 4, no, na-present ang ebidensya, na-present ang witnesses. Ang dapat sumunod po ang panig naman ng defense, no, na sila naman na mag-present ng kanilang counter. At ito ang re-resolutionan ngayon araw na ito, hopefully, by the impeachment court. Opo. Wala na munang counter examination, cross-examination pagka ganon nangyari. Wala muna kasi magkakaroon ng presentation ng ebidensya muna yung ating defense panel, no? Sila naman maglalatag nung pangkontra dun sa ating nilatag sa prosecution. Opo. At ang pangunahing dahilan po ninyo rito ay para sa speedy trial? Yes, kasi ang nasa trial order ay ipipresenta muna ng prosecution ang lahat ng article, yung 4 na yan. At pagkat natapos lahat yan, nirest na yung case ng prosecution sa 4 na article, saka naman susunod ang defense, no? Pero kaya ang pinopropose natin ngayon ay magkaroon ng alternate, no? Mauna muna ang prosecution, ilatag ang kanilang ebidensya, i-present all the evidence and witnesses, and then after, when they rest their case, then presentation naman ng ating defense panel. Yun sana ang maganda nang sa ganun, magkaroon ng total picture ang ating mga kababayan at ang ating mga senator judges doon sa allegation ng article na yan. Well, parang ang sa ini-imagine ko rin, may talagang advantage yan para din yung interjections ng ating mga senator judge. Maybe we can somehow limit din yung masyadong, mahaba ring pagpapalitan. Oo. Oo. Tama. Lalo na kapag ang pinag-uusapan procedural. Di ba? Medyo may kahabaan yan kapag nagkaroon ng opinion ng bawat panig. So, ang ating hinihiling sa impeachment court, para magkaroon sila ng total picture kung ano ang usapin tungkol dito sa article na ito, dapat ipresenta ng prosecution ang kanilang ebidensya at pagkatapos naman, ipresenta naman ng depensa yung kanilang ebidensya. Nang sa ganun, magkakaroon ng total picture at true story nung allegation na yan. Tama, maganda rin nga yun. Noong una hindi ko na gigets pero sabi ko, okay. Kasi, yung mga senator judge, di naman natin sila mapipigil magsalita but pagka ganito yung setup, most likely ang kanilang pagtayo ay clarificatory questions. Not so much siguro on mga manifestations, Kong Ace. Yes. Kaya ito nga, sana nga mapakinggan ang prosecution ng impeachment court at madesisyonan nila ito na favorable, no, dito sa iniahing na petisyon ng prosecution. Alright. So, ang bayan ay hindi makakaasa ngayon sa araw na ito, baka na hindi makapag-present for Article 1. Next ninyo Article 1, di po ba, Kong? Yes, so ang susunod dito ay Article 1. No? Kung pumayag ang impeachment court na isunod ang depensa, no, sa kanila namang presentation of evidence, baka ma-delay ng konti itong presentation sa Article 1. And kung
kung halimbawa sa loob ng ilang trial days matapos naman ang defense panel doon sa kanilang presentation sa Article 4 o yung Oo. grave threats, then that's the only time we can move on to another. Sana yan ang hiling namin sa impeachment court. Alright. Sige po. And then, what would be expect? Yung inyong unang sasalang na testigo from Land Bank, I think ready sila, no? Yes, na-ready kasi kung natatandaan mo, bago nag-closing nung last week, ay may order ang ating presiding officer na pariporte sa korte yung dalawang taga-land bank na mga managers at saka yung isang opisyal ng House of Representatives dun sa archives. Okay. So yan nakahanda naman sila just in case na ang ating impeachment court will not allow the presentation first of the evidence ng defense, then we can move on dun sa Article 1. Ayun. So ibig sabihin, whatever, dahil inaabangan pa yung magiging desisyon nga po ng korte, kasama na yung mga testigo ninyo ngayong araw na to. Pupunta na sila sa Senado. Ando na. In fact, ang alam ko, nandiyan na sila. Alright. How about strategy, Kong Ace? Last point. May bago ba na strategy ang prosecution dito? Marami, pero hindi natin pwedeng i-disclose at the moment kasi it's a legal strategy at gusto natin hindi makapaghanda ang panig naman ng depensa, no? Right. Ang pinakamaganda dito, Ricky, is that nagiging interesting na yung mga issues ngayon, no? Opo. Dapat talaga na ang ating panawagan sa ating mga kababayan ay subaybayan nila itong trial na ito at makinig sila dun sa ebidensya. Nang sa ganun, makapagbuo rin sila ng kanilang opinion tungkol dyan sa mga allegation na yan. Kasi dalawang schools of thought Yep. Yung ibang skeptic, sinasabi, political lang yan, walang walang basihan. Sa prosecution side naman, sinasabi namin, ito ang basihan, ito ang legal na basis, kaya namin iniakyat itong reklamong ito dyan sa impeachment court. So, may dalawang panig, may dalawang opinion, kaya dapat mapanood, madinig ng ating mga kababayan nang sa ganun, mabalansin nila yung issue tungkol dito. Oo. At siyempre, higit sa lahat, kapag napapanood natin, nakikita natin, di nakakaiwas tayo sa fake news. Yun. No? Opo. Yun ang pinaka-importante. Kagaya nitong latest kumakalat sa social media na about a spliced debate between Chel Jokno and Senator Alan Cayetano, medyo mayroong maling impormasyon na kumakalat dun sa puntong yun. Kaya nga, may iwasan natin kapag tayo sumusubaybay dito. Tapa. Pinagninilay-nilayan ba ng prosecution yung, bagamat sinagot nyo na yung after nung nakaraan na trial, yung sa pagtatanong ni Senador Robin Hood Padilla tungkol sa bias, bias ang prosecution. Sinagot na naman to nina Kong Luistro, Attorney Lorna Capunan. Pero alam mo, may mga lawyer ako nababasa na they parang inuukil-kil nila yun, na may point yung gano'n on the side of prosecution na dapat maging fair, ha? Although, ito ba pinagninilay-nilayan ng prosecution ko? Alam mo, hindi lang Ricky, ang sumagot dyan ang buong taong bayan. Yeah, sinasabi nila na talaga naman ang isang paglilitis ay adversarial. No? Yes. At ang ibig sabihin po niyan, merong dalawang panig na magkatunggali. Di ba? Ang isa nasa kaliwa, ang isa nasa kanan. Hindi naman pwede yung kanan pumunta sa kaliwa o yung kaliwa pumunta sa kanan. Yeah. So talagang dapat merong pinapanigan. Kaya nga yung salitang bias normal sa isang paglilitis, no? Lalo na sa isang korte at dito sa ating impeachment court. At lalo na very obvious din naman nga kung saan nakatuntong ang Senator Judge natin, Senator Robin Hood, kung sino ang kanyang somehow nire-represent during that time. At yun na yung inaakusahan dito sa impeachment. Well, yun nga kaya nga ang panawagan din sana natin, no? Sana ang ating presiding officer ay paalalahanan itong ating mga senator judges na
tumugon at tumupad doon sa rules ng rules of procedure in impeachment proceedings, kasi nakasaad doon na dapat the senator judges must be always impartial. Yep. Oo, yun ang mahalaga diyan kasi huwag ka magpakita ng iyong pinapanigan kasi ikay maghuhukom, ikay maghuhusga. Sila yun. Sa kanila yun. Kaya nga sabi, Oo. sila yung Oo. maging fair. Anyway, Kong Ace, magbabantay kami, manonood. Thank you so much. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Okay, maraming salamat, Vicky. Si dating Representative Ace Barbers, tagapagsalita po ng House Prosecution Panel.